Audio. Okay, good evening po mga kapatid sa inyong lahat. Good evening po, Pastor. Okay, maliwanag naman po, no? Apo. At kitang-kita niyo po ako, no? Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat, ha? Masaya po ba tayo? Okay, bago tayo po mag-umpisa, no, sa panibagong pagbubukas po ng liham na ito ni San Pedro, tayo muna po'y sama-samang manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay bumabati sa iyo na para bagang nasa harapan ka namin, kasama ka namin, binabati ka namin ng isang magandang gabi, Panginoon. At hinihiling po namin, Ama, na sa amin pong patuloy na pagsamba sa iyo sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Ang kahilingan po namin, aming Diyos, tulungan kami ng iyong Santong Espiritu sa lahat ng aming iisipin, gagawin. Ama't ikaw po ang aming pararangalan sa oras na ito. Inihiling din po namin na kung meron ka pong nakitang karumihan sa aming isip, sa aming puso, sa buo naming pagkatao at kaluluwa, linisin mo kami, Ama, at patawarin sa lahat ng aming mga kahinaan, pagkakamali na nagsisilbing kasalanang aming nagawa. Gawin mo kaming karapat-dapat na makisalo sa iyo, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga pagtuturo mo kung papaano kami makakapamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Kaya po, ang kahilingan namin, patuloy mo kaming hubugin upang kami, Panginoon, ay magsilbing walang kapintasan pagharap namin sa takdang panahon na kami po ay haharap sa iyo upang husgahan mo kami, Ama. At naniniwala kami na kapag kami po ay susunod sa lahat ng iyong katuruan, tunay nga pong binago mo ang aming pagkatao. Salamat po, Ama. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo lahat ng aming iisipin, gagawin sa pag-aaral na ito ng salita ng Diyos. Salamat po. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Good evening po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo, mga kapatid? Kamusta na po kayo, mga kapatid? Okay? Okay, na sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sama-sama po natin buksan ang inyong mga Biblia sa pangatlong kabanata ng aklat na ito ni San Pedro. Okay, so chapter 3 po, makikita niyo po, no, ang title po nito ay Angkop na Asal ng mga mananampalataya. Okay, sampulan po natin ang angkop na asal ng mga mananampalataya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi naman, Pastor. Okay ha? Tingnan niyo po, mga simpleng, magagandang katuruan na
itinuturo po ng salita ng Diyos. Itinuturo sapagkat nais ng Diyos na baguhin ang ating buhay. Baguhin ang ating kaisipan, ang laman ng ating puso, ang pagkatao at ang ating kaluluwa. Angkop na asal ng mga mananampalataya. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos na lumalang sa atin ay may malalim na layunin nang sabihin po ng salita ng Diyos, lalangin natin ang tao sang-ayon sa larawan at wangis nito. Tignan niyo po ang purpose ng Diyos. Ang Panginoong Hesus po bilang paglalarawan ay nagkatawang tao. Nangaral sa maraming tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kalarawan, panglabas na anyo. Wangis, panloob na anyo. Yan po ang pagkakalalang niya sa tao. Yan po ang layunin ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang Panginoon po hindi lamang concerned sa ating panglabas at pangloob na anyo, maging naniniwala po ba kayo, no? Nabanggit po ito ni Pastor Dante, no? Noong mga nakaraan, hindi noon Sunday, mga nakaraan Sunday po, no? Na-concern din. Concern ng Diyos sa pagkain natin. Sa mga pagkaing ipinapasok natin sa ating katawan sapagkat ang layunin ng Diyos ay pabanalin ang tao. Not only spiritual but more on physical. Concern po ang Diyos sa atin, mga kapatid. Kapag marumi ang ating kinakain, ayaw ng Diyos po yun. Gusto niya malinis ang ating kinakain. Amen po ba tayo dyan, mga kapatid? Yan po ang ating pag-aaralan. At tandaan po natin mga nakaraan na word na ginamit po ni Saint Peter, ano? Okay, samahan niyo po ako sa pagbubuklat ng 1 hanggang 22 talata. Unang talata, kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Ang pag-uusapan po natin, asal. Kapag po sinunod natin ang katuruan ng Diyos, tunay po na binago ang buhay ng bawat mananampalataya. Walang po kontra po. Sundin natin ang salita ng Diyos. No? Ulitin ko po babae at lalaki, mag-asawa. Kayo naman mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sa gayon. Kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit na hindi kayo magpaliwanag pa sa kanila. Tingnan niyo po, hindi kayo magsasalita. Sa unang bahagi pa lang po, unang talata, hindi na kailangan ninyo magsalita. Ipakita nyo sa kanila.
Lalo na po yung mga mag-asawa. Sandali lang po, ano ko lang po. Steady lang muna po tayo di sa unang talata. Hindi nyo na kailangan pang magsalita ng kung ano-ano. Ipakita lang natin ang ating magagandang gawa at tingnan niyo po, no? Madadala natin yung mga asawa nating lalaki na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos. Tignan niyo po, may evangelism na kagad ang ibinabahagi sa atin ni Apostol Pedro sa pamamagitan natin magandang asal, kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Tuloy lang po. Sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Hallelujah. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang tulad ng pag-aayos ng buhok, pagsusuot ng mga gintong alahas, at mamahaling gamit. Talatang 4, sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas, na likha ng maamo at mapayapang diwa, na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Iyan ang pagpapagandang ginawa noong unang panahon ng mga babaeng banal na umasa sa Diyos at sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa. Alam niyo po, mahalaga sa Panginoon na ang nagpapasakop, submit, paulit-ulit po yan, no? Sa mga nakaraang katuruan po ni Saint Peter. Sa chapter 1, chapter 2, now chapter 3, magpasakop sa kanilang mga asawa. Ibig sabihin, sumunod. Huwag ko kontra po, sumunod. Ibig sabihin, nakapaloob po yan sa submit. No? Magpasakop. Nakapaloob po dyan ang sumunod. Tulad ni Sarah, sinunod niya at tinawag na Panginoon. Tingnan niyo po, respect. Respetuhin po natin mga kapatid. Respetuhin, nakaraan po, no? Respetuhin po natin yung nasa otoridad. Kung naalala nyo lang po, no, paalala lang. Kahit sinong tao, ha? Kaya sandali lang po, no? Kahit sinong tao, matanda, bata, respect, mga kapatid. Kung kayo nananungkulan, namamasukan, kung ang inyong mga boss, kung naalala nyo po yun, no? Mga katuroang yun, no? Kung yan man ay mapagbigay, masungit, abusado, ang instruction po ni Saint Peter, respect, igalang natin ang lahat ng klase ng tao. Yan po, no? Tulad ni Sarah, sinunod niya at tinawag na Panginoon. Tignan niyo po ang tawag sa kanila po, no? Sa panahon nila noon. Ang paggalang po sa asawang lalaki na katulad ni Abraham, tinatawag po nilang Panginoon. Kayo rin ay mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinakatakutan. Kayo namang mga lalaki po, tapos na mga babae, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Hallelujah. Talatang 8, sa madaling salita,
magkaisa kayo. Magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Tignan niyo po ha, kung may mga tensyon ha, tignan niyo lang po ang inyong mga tahanan, maging sa aming tahanan. Kapag ka may tensyon, breakin niyo na kagad. Sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Alam niyo po, no, napakagandang pamantayan sa buhay yung nagpapakumbaba. Alam po natin yan, no? Yan ang itinataas ng Diyos. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo sa halip. Pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Hallelujah! Mga kapatid, ipapakita natin lahat sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ayon sa nasusulat, scripture po ha? Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay. Sipisipiin po natin, no? Pag-aralan natin bawat word na binabasa po natin. Sabi po dito, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay. Dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anuman panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Ang mga mata ng Panginoon, pagmamasdan niyo po ang salita ng Diyos. Tingnan niyo po, hindi tulog ang Diyos, mga kapatid. 24 oras pinagmamasdan tayo ng mata ng Diyos. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, sa kanilang panalangin ay kanyang pinapakinggan, pinakikinggan. Ngunit ang masasamay ay kanyang sinasalungat. Pagmasdan po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, buhay na buhay ang Diyos. Gusto ko po mag-sink-in sa atin po ito, mga kapatid, hanggang sa kaibuturan ng ating puso. Napapakinggan natin ang salita ng Diyos, hayaan natin na ito po umabot sa ating mga puso. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan, ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama? Kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti. Talatang 14. At sakali man usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Igalang ninyo ang Diyos, si Kristo, mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo.
Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi. Hallelujah. Upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Amen. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Talatang 18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang hiharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Hallelujah. Ang sipag po ng Panginoon, ha? Kapag ka sinasaliksik niyo po ang mga salita ng Diyos, napakasipag po ng Diyos. Talatang 20, sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noah. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo. Ngayon, hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako ng Diyos buhat sa isang malinis na budi. Tignan niyo po, ha, ang Diyos, tignan niyo po kung saan nakatingin ang Diyos. Dito po, sa kaloob-looban ng ating katawan. Okay? Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako ng Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Huling talata, mga kapatid, na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga makapangyarihan sa langit. Hallelujah, purihin po, mga kapatid, ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Hallelujah. Okay. Angkop na asal ng mga mananampalataya. Itinuro ni Pedro ang tamang pag-uugali ng mga mananampalataya na naliwanagan ng salita ng Diyos. Kung ano po ang liwanag, mga kapatid, na inilagay ng Diyos sa ating isip, sa ating puso, tunay po yan na nakikita po ng mga taong nasa ating paligid. Amen po ba? Sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ang Diyos ang may karapatang magbago ng ating buhay. Tayo bilang mga mananampalataya, ipinapakita natin kung ano yung liwanag na naa-adapt natin, no, tungkol sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ina-apply natin sa ating buhay ang salita ng Diyos. At tunay po na ito ay magbabago
ng ating kaisipan, ng ating puso, at ng ating pag-uugali o asal upang tayong lahat po ay makapamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Yun po ang naisin ng Diyos sa mga taong nakikinig at nagsasagawa ng kanyang mga salita. Okay, number 1. Okay, mag-note po tayo doon po sa mga tumatayong facilitator po natin, no? Lagi tayo mag-note para hindi tayo ma-out of context, no? Hindi tayo malilihis po, no? At hindi tayo maubusan po. Maniwala po kayo sa hindi tayo mauubusan kapag tayo nagsalita. Kasi po inuulit-ulit natin, no, yung ginawa natin na note, no, or ginawa natin na outline. Basahin lang po natin, no. Araw-araw natin basahin yan. At yan po ay mailalagay natin lahat sa ating pong kaisipan, sa memory bank natin, imbakan natin ng salita ng Diyos. Okay, ang asal ng mananampalataya from verses 1 to 17. Okay, tuloy. Tungkulin ng babae. Ano po bang tungkulin ng babae para sa kanyang asawang lalaki? Okay, tingnan po natin, no, yung tingnan po natin yung opinion ni San Pablo. Alam niyo po, yan po, no, ano sila magkakatuwang sila sa pagbuo ng kanilang mga isinulat po mula sa banal na kasulatan. Sabi diyan po sa verse 21, no, 22 and 33c. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Okay, kung ginagalang natin, no, nire-respeto natin ang Diyos na buhay, mga kapatid, yan po ay tanda ng ating pagpapasakop kay Kristo. Simple po, napakasimple pong pagbulay-bulayan ninyo, mga kapatid. Talatang 22. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Tingnan niyo po, no? Tao bilang asawang lalaki, tingnan niyo po ang Diyos. Makikita niyo po yung magliliwanag sa inyo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Ang bihira ang Panginoon, ano? Tingnan niyo po, mga kapatid. Purihin ang salita ng Diyos. Talatang 33. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Tignan niyo po, ha, bibigyan ko yung sample, no, kung mahigpit ang inyong asawang lalaki. Kung ang inyong asawang lalaki po ay palagi kayong pinapaalalahanan, paulit-ulit na pagpapaalala sa asawang babae. Instruction po ng Diyos, huwag natin iti-twist. Basta sundin lang natin, no? Hindi na natin kailangan pang maghanap kung saan tayo pagpapalain ng Diyos. Mga babae, galang ninyo ang inyong asawa. Kapag ginawa po natin yan, kung ang inyong asawa po, sinabi po doon sa unang talata, hindi nyo na kailangan magsalita. Madadala nyo po sa Panginoon ang inyong asawang lalaki. Amen po ba? Sa pamamagitan ng ating magandang asal. Hallelujah. Hinihikayat ni San Pedro ang mag-asawa
from verses 1 to 5. Tingnan natin kung ano nakasulat sa mga talatang ito. Yan. Okay. O, sandali lang po ha. Yan. Yan. Okay. Balikan natin. Tinutukoy nito ang kagandahang asal, malinis na pamumuhay sa pamamagitan ng mga gawa. Kayo naman mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit na hindi kayo magpaliwanag pa sa kanila, basta pakita natin sa ating mga gawa ang kagandahang asal na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos. Hindi lamang makadiyos at malinis na pamumuhay. Amen. Bira, tignan niyo po, ang galing magturo na St. Peter, ha? Sa pamamagitan ng magagandang gawa, nahihikayat natin ang maraming tao. Hindi lamang ating asawang lalaki na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, hindi lamang sila, maging ang mga taong nasa ating paligid, mga kapatid, dahil sa ating magagandang gawa o magagandang asal na ipinapakita, tayo po'y nagsisilbing tulay sa kanila upang madala natin sila sa Panginoon. Amen. Tinutukoy nito ang panlabas na ganda. Mas mahalaga. Ulitin ko po, no, letter B. Tinutukoy nito ang panlabas na ganda. Mas mahalaga ang may magandang kalooban. Sa mga talata pong susunod, 3 hanggang 5. Hallelujah. Okay, ulitin ko po, sa inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang, tulad ng pag-aayos ng buhok, mga babae, at siyempre ganun din ang kalalakihan, no? At pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit, panlabas na anyo po, no? Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago. Dito po, panloob. Nakatago sa puso ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Hindi lamang panlabas na anyo, maging panloob na anyo. Yun po ang nais ng salita ng Diyos. Kaya dapat nakikita po sa atin yan, no? At yan po ang tinitignan ng Panginoon sa isang mananampalataya, ang puso. Malinis na puso, malinis na panlabas na anyo ng isang tao. Mahalaga po sa Panginoon yon. Iyan ang pagpapagandang ginawa noong unang panahon ng mga babaeng banal na umasa sa Diyos at sila'y, tandaan niyo po, nagpasakop sa kanilang mga asawa. Hallelujah. Mga babaeng nagpakabanal dahil sa pagpapasakop sa kanilang mga asawa. Sinunod nila po
kung ano ang tinuturo ng salita ng Panginoon. Number two, nagbigay ng isang halimbawa. Kulang po, no? Sorry po, no? Correct natin, no? Wala po yung G. Nagbigay ng isang halimbawa si Pedro, si Sara sa lumang tipan. Ang kanyang naging halimbawa in verse 6. Tulad ni Sara, sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Kayo rin ay mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinakatakutan. Ang mahalaga po, sundin natin mga kapatid, kung ano ang ipinag-uutos ng salita ng Diyos. Tulad ni Sara, sinunod niya ang mga itinuturo at ipinapakita sa kanya ni Abraham bilang asawa. Nagpasakop siya, mga kapatid. Letter B, tungkulin ng lalaki. Mga lalaki, verse 6. Ano ang nararapat na gawin ng mga lalaki? Unawain ng lalaki at pakitunguhang mabuti. Unawain ang asawang babae ng lalaki at pakitunguhang mabuti. Malalim pong katuruan yan, mga kapatid. Kailangan po malawak ang ating isip, no? Sa ating pong asawang babae, mga lalaki. Amen po ba, mga kapatid? Unawain at pakitunguhan mabuti ang ating mga asawang babae. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mahina. Pagmasdan niyo po yung inyong asawa. Mahina po yan, sa totoo lang. Baka matawa po kasi inyo kung nararanasan niyo po ito. Makikita niyo lang na parang napakatapang ng mga babae, lalo na kung puputak-putak yan. Amen po ba? Pero sa totoo lang po, no, ipinapakita ng salita ng Diyos na mahina ang mga babae. Hindi sila malakas. Kumbaga sa ano, nagtatapang-tapangan yan. Pero napakahina po ng puso ng babae, mga kapatid. Pag pinag-aralan nyo ang salita ng Diyos. Kaya po umaasa sila eh. Kaya ang instruction ng Diyos, pasakop ang mga babae sa inyong asawang lalaki. Kung titignan nyo po yan, kayo rin po ang naglalarawan eh. Ang mga tatay sa inyong mga tahanan. Ang lalaki po, sabi nga po sa mga kasabihan, no? Tumatayong haligi ng tahanan, pundasyon ng inyong mga tahanan, lalaki. Ang tumatayong haligi ng mga tahanan. At ang mga asawang babae, sabi nga nila, nagsisilbing liwanag sa inyong mga tahanan. Kaya po tignan niyo po, hindi tatayo na matatag, mga kapatid, pagmasdan niyo po, no? Mga tatay, hindi tatayo ng matatag ang inyong mga tahanan. Maging ang iglesia. Hindi po natin hindi po natin sinusukat ang kakayanan ng isang babae, mga kapatid. Pero yan na po yan, nakagistan natin, hindi natin pwedeng balik-balik ta rin, ano po. Kaya nga po pasakop eh. Pasakop, umasa tayo sa ating asawang lalaki. Unawain ninyo at pakitunguhan mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina.
mas mahina sa anumang klaseng gawain. And Ephesians chapter 5, 25, 28 at 33. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Okay ha mga tatay, kung mahal niyo po ang iglesyang inyong kinabibilangan, ang instruction po ng Diyos, mahalin natin ang ating asawa. Hindi po nahiwalay, no? Pinapalakas po, ha? Pinapalakas ng salita ng Diyos kung papaano nyo mamahalin. Kasama po ako dyan, ha? Pinalalakas sa pamamagitan ng salita ng Diyos ang katuruang mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Pinapatatag po. Ang sabi po ni Apostol San Pablo, ano po? San Pablo po ito, ha? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ninyo, pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Pinapatatag po ang pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawang babae. Kung minamahal mo si Kristo bilang iglesia, mahalin mo ang iyong asawang babae. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia, mga kapatid. Ang pagmamahal nito, no, mga kapatid, no, ay may kalakip na po na para bagang ibinibigay mo ang iyong buhay sa iyong asawang lalaki o sa iyong asawang babae na gaya ng inihandog niya ng kanyang buhay para sa iglesia. Ang Diyos, mga kapatid, verse 28, gayon din naman dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Pambira, no? Talagang katuruan ng Diyos, hindi katuruan ng mundong ito, mga kapatid. Pagmasdan niyo po ang salita ng Diyos. Gayon din naman, dapat mahalin ng lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Kung paano mo pinangangalagaan lalaki, tatay, kung paano mo pinangangalagaan ang iyong katawang ito, pangalagaan mo rin ang iyong asawang babae. Ulitin ko po mga kapatid, gayon din naman dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Wow! Walang ligtas. Ano po? Purihin ang salita ng Diyos. Talaga pong uunlad ang ating pong spiritual na pangangailangan, pagkaing pangkaluluwa kapag binabasa natin at pinag-aaralan, inuunawa ang salita ng Diyos. Palalim po ng palalim ang katuruan ni San Pablo po, no? Maging si San Peter. Gayon din naman dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili.
Amen. Tingnan niyo po, no? Kahit bali-baligtarin mo yung sinasabi ng salita ng Diyos, dapat talagang pinakamamahal ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae. Hallelujah. Purihin ang salita ng Diyos. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Tingnan niyo po, 3 beses inulit. Kung mahal ng isang lalaki, tatay, no, tayo po yun, no, binabanggit, tayong mga ama ng tahanan. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Balikan po natin sandali, mga kapatid, bago tayo magtapos dito, ha? Yan, gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. 25. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Hallelujah. Marami pong salamat, mga kapatid, at pansamantala po natin munang puputulin ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos sa gabing ito. At ang Diyos po magpala sa ating lahat. God bless you po.